Samantala, matagal na naghanap si Isabela sa kagubatan pero hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng camp kaya't naiinis na siya. Di na ba siya makakalabas sa gubat na to? Kapag umikot na naman siya, mahihirapan ng mga rescuers na hanapin siya. Hindi na dapat siya umalis sa kinatatayuan niya. Inalis ni Isabel ang kanyang backpack at naupo. Pero meron siyang biglang narinig ng mga kaluskos mula sa likuran niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumingon siya kung saan galing ang tunog at sumigaw. Lauriana? Wala siyang natanggap na sagot at natigil din ang kaluskos. Meron siyang nakitang anino pero malinaw na hindi ito tao. Maingat na kinuha ni Isabela ang kanyang bag at umatras. Kaagad na nagsimula ang mga kaluskos at isang mabangis na baboy ramo na mayroong matalim na mga sungay ang lumitaw. Nagsimulang pagpawisan si Isabela at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang unang pumasok sa isipan niya ay hindi tumakbo dahil alam niyang hindi niya ito mauungusan. Napagtanto niyang hindi pa umaatake ang mabangis na baboy ramo kaya dapat hindi siya biglang kumilos. Natapakan niyang isang sanga at umalingaw ang tunog nito. Bago pa siya makahinga, sinunggaban na siya ng baboy ramo. Inihagis ni Isabela ang kanyang bag. Tumakbo na mabilis para makatago sa likod ng isang puno. Lumingon siya at nakitang bumangga sa isang puno ang baboy ramo. Habang hindi pa ito nakakabangon, umakyat siya sa isang puno. Binangga ng baboy ramo ang punong inakyatan niya at buntik na siyang mahulog dahil sa impact. Mabuti nilang sa malaking sanga siya umakyat at maganda ang kanyang balanse. Ilang beses pang binangga ng baboy ramo ang puno. 2 beses itong inikot at saka umalis. Huminga ng malalim si Isabela hanggang nakasandal sa katawan ng puno. Nanatili siya sa puno na yon habang inaantay ang mga rescuers dahil hindi niya alam kung nasa na ang baboy ramo. Binalot na din ng dilim ang kagubatan. Maririnig ang mga insekto sa mga damo. Mayroong mga tumatamang liwanag sa mga puno. Nagdala si Chelsea ng isang team ng searchers para maghanap sa restricted zone ng ilang oras. Mayroong hawak ng tranquilizer gun sa mga searchers para makaiwas sa ambush ng mga mababangis na hayop. Isa sa kanila ang nagsalita. Chelsea, lumalalim ng gabi. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa paghahanap. Nahihirapan si Chelsea. Kapag hindi niya mahanap si Isabela, mawawala ng pasensya si Almaro. Isa pang searcher ang nagpalingalinga at hindi napigilang sabihing, dumidilim na masyado. Kahit na nasa restricted area nga siya, siguro ay manahimik ka. Pinanlisikan siya ng mata ni Chelsea. Pwede bang maging positive ka naman? Shh! Tahimik! Parang meron kung ano sa unahan. Isang lalaki ang nagtaas ng kamay para patigilan sila sa pagsasalita. Ilan sa kanila ang nagtaas ng mga baril at tinignan ang area kung saan merong nakitang paggalaw. Sobrang dilim na ng paligid. Walang nakakaalam kung merong oso o hyena ang biglang lalabas. Ilan sa kanilang naglakad papunta sa direksyon na yon. Inilawan nila ang daan. Nakatutok ang mga baril nila sa mga puno. Meron silang nakitang liwanag, hindi malayo sa kinaroroonan nila. Kaagad lumapit ang grupo sa liwanag at nakita si Isabela na kumukuha ng mga kahoy para sa apoy na sinimulan niya sa ilalim ng puno. Nang makita ni Isabela sa Chelsea at ang mga kasama nito, tumayo siya at ngumiti ng maliit. Nandito ka na. Ayos ka lang ba, Bella? Lumapit si Chelsea para hawakan siya at nagtanong. Ano nangyari sa paa mo? Meron ako nakasalubong na mabangis na baboy ramo. Napilayan ako nang umakyat ako sa puno. Hindi napansin ni Isabela ang sakit dahil sa pagkataranta niya. Tsaka na lang niya napansin na makaalis na ang baboy ramo. Bakit ka nasa restricted area? Napakadelikado dito. Restricted zone to? Tanong ni Isabela. Tumango si Chelsea at nagsalita ang isang tao sa tabi niya. Sinaunang gubat to na hindi pa na-explore. Maraming mababangis na hayop dito. Maswerte ka na't baboy ramo lang nakita mo. Kahit sila'y walang lakas na loob na pumasok dito. Wala lang ang baboy ramo. Kung isang taong walang experience sa makakasalubong ng mga lobo, walang makapagliligtas sa kanila. Tahimik lang si Isabela. Tila meron siyang naalala at sumama ang kanyang ekspresyon. Nang nakarating sila sa camp, gabing-gabi na. Nang makita ng training instructor na nakabalik ng lahat, narelax na rin ang tensyonado niyang mukha. Pero dahil pumasok si Isabela sa restricted zone, dismayado pa rin siya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng restricted? Balak mo bang gumawa ng problema at pumunta ka doon na mag-isa? Pasensya na.
Na makitang magalang na humingi ng tawad si Isabela, hindi na niya itinuloy pa ang sermon. Huwag mo na lang ulit gagawin yon. Mamarkahan kita bilang absent para sa training ngayong araw. Lilinisin mong field bukas ng umaga bilang warning. Bumalik si Isabela sa kanyang kwarto. Nang makita siya ni Vexana, mabilis tong lumapit sa kanya at sinabi, "Nakabalik ka na rin. Ayos ka na ba? Bakit ka pumunta sa restricted zone?" Ibinaba ni Isabela ang kanyang backpack at sinabi, "Dinala ko daw ni Lauriana." "Lauriana?" Nagulat si Vexana. "Posible bang, pero bakit niya gagawin iyon sa'yo?" "Hindi ko alam." Sigurado si Isabela na wala siyang nakaaway. Bakit siya dinala ni Lauriana sa restricted area at iniwan siya doong mag-isa? Kuminala siya, hindi na siya makakauwi pa. Isinantabi niya na muna ito ngayon hanggat hindi pa niya ito nakakausap. "Vex, meron ka bang pagkain? Hindi pa siya kumakain simula kaninang hapon." "Oo." Pinasa ni Vexana sa kanyang isang lalagyan na puno ng mga pagkain at naglabas pa ng isa. "Meron pa ako kung gusto mo pa." Kinabukasan na madaling araw. Kinailangang walisin ni Isabela ang mga dahon sa field ng mag-isa bilang parusa habang nag-aalmusal ang lahat. Nilapitan siya ni Florante habang nakatago ang food box sa likuran. Sumandal siya sa ilalim ng puno at gumiti. "Pagod ka na ba, little goddess? Kailangan mo ba ng tulong?" "Hindi." Nagpatuloy sa pagwawalis si Isabela nang di lumilingon kay Florante. Sumimangot si Florante, lumapit sa kanya. Pinakita niya ang box ng pagkain. Huminto si Isabela at napatingin na lang kay Florante. "Kailangan kong maglinis, kaya wag mo akong abalahin." Sumagot ito. "Kapag natapos ka na, sarado ng kantin. Dinalhan kita ng pagkain dahil sa kabutihan ng puso ko. Huwag kang umiyak." Ayaw itong kunin ni Isabela pero nagprotesta ang tiyan niya. Ngumisi si Florante. "Kumain ka. Tutulungan kita. Bilisan mo lang kumain. Nasa kantin pa naman ang instructor." Kinuha niyang walis. Nagsimulang magwalis ng masigla ang lalaking hindi kailanman gumawa ng gawaing bahay sa buong buhay niya. Tiningnan ni Isabela ang box. Hindi niya alam kung bakit siya gustong tulungan ito. Pero nagpasalamat siya. "Salamat." Naglakad siya papunta sa bench at kumain. Hindi niya gaanong kilala si Florante pero hindi ito ganun kasama katulad ng inaasahan niya. Limangon si Florante sa kanya habang nagwawalis. Nakayoko si Isabela habang kumakain. Marahang gumagalaw ang pula na niyang mga labi habang umunguya. Ang ilang hibla ng buhok sa likod ng tenga ni Isabela bumagsak sa kanyang mukha. Paulit-ulit niya itong ibinabalik sa likod ng tenga niya. Napakakaraniwan ng kilos na ito. Pero napakaganda nitong tingnan para kay Florante. Isang dahon ang bumagsak sa ulo niya. Natigilan si Florante. Lumapit siya, ngunit natapilok siya sa walis at bumagsak kay Isabela. Naligtas niya ang sarili dahil nakakapit siya sa bench, pero napatalon si Isabela dahil sa nangyari. Tumalikod siya at biglang nakita ang mukha ni Florante na nasa harapan na ng mukha niya. Walang nagsalita sa kanila. Si Lauriana na nagtatago sa gilid, nakita yon at sinuntok ang pader sa inis. Nilabas niya ang kanyang phone. Kumuha ng litrato, hinanap ang chat ni Rosita para ipadala ang litrato. Sa Black Gold Group. Pumasok si Rosita sa opisina at kumatok. Isinara ni Almaro ang file na binabasa niya at lumingon. "Ano yon?" Lumapit si Rosita sa desk ni Almaro. "Nabalitaan kong pumasok si Miss Taylor sa restricted area kahapon at pinagwalis siya ng mga dahon bilang parusa." Naningkit ang mga mata ni Almaro. Bakit siya papasok sa isang restricted zone? Nasaktan ba siya? Anong ginagawa ng mga tao sa camp? Bakit hindi sinabi sa akin ni Chelsea? Na makita ang madilim na ekspresyon ni Almaro. Akala ni Rosita nagagalit to kay Isabela sa pagpasok sa restricted zone, kaya marahan niyang sinabi, "Ayos lang siya pero..." "Pero ano?" Naningkit ang mga mata ni Almaro. "Pero merong nagpadala ng litrato sa akin. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa'yo. Nag-aalala ako na baka magkaroon kayo ng alitan ni Miss Taylor." Pinakita ni Rosita ang litrato kay Almaro. Makikita sa litrato na intimate sina Isabela at Florante. Pero mula sa anggulong to para naghahalikan sila. Sa tingin ko, kinuhang litratong ito para sirain kayong dalawa. Kung ganun nga, bakit pinadala sa iyo ang litratong yan? Tinitigan siya ni Almaro. Puno ng pagdududa ang mga mata niya.
Namutla si Rosita. Nawalan siya ng kontrol at ngayon pinagdududahan na siya ni Almaro. Kinagat niya ang kanyang labi. Pasensya na Almaro. Wala akong masamang balak. Alam kong nag-aalala ka kay Miss Taylor. Kung meron akong inutusan na subaybayan siya ng palihim. Gusto ko lang bigyan ka ng updates pero hindi ko inaakalang pasensya na. Natagal siyang tinitigan ni Almaro. Tsaka malamig na sinabing, sa susunod, huwag kang gagawa ng mga walang kwentang bagay. Pwede ka nang umalis. Umalis si Rosita. Dahang-dang nauubos ang pasensya ni Almaro. Paano niya magagawang kumalma? Ilang araw pa silang hindi nagkikita, pero intimate na sa ibang lalaki ang babaeng iyon? Kung aabot to ng kalahating buwan, magtatana na ba sila? Kailangan niya talagang pumunta sa camp at paalalahanan si Isabela na meron siyang boyfriend at mga anak. Kinahapunan, naghahanap si Isabela ng mga libro sa library nang ang dalawang babaeng kasama ni Lauriana ay nagpalitan ng tingin at nagsimulang magsalita. Ayos lang naman kung nangaagaw ng lalaki ang baguhan na yun sa labas, pero ginawa niya na rin sa loob ng camp. Tama, sandali pa lang siya dito. Kapag magtatagal siya dito, maaakit niya ng lahat ng lalaki sa camp. Alam ni Isabela ang ibig sabihin nila pero hindi niya ito pinansin. Nang daanan niya ang mga ito, hinawakan siya ni Lauriana at sinabing, Hoy, alam ko ang ginagawa mo. Kumunot ang noon Isabela at nilingon niya ito. Anong ginawa ko? Ngumiti si Lauriana. Akala niya alam na niya ang sekreto ni Isabela. Tungkol sa pangaagaw mo ng mga lalaki. Nagpapanggap pa rin ang babaeng to pero ang totoo, pinadala siya sa camp dahil inakit niyang boyfriend ng iba. Kailangan ilantad ito ni Lauriana para makita ni Florante kung sino ba talaga ang babaeng ito. Inalis ni Isabela ang kamay ni Lauriana at naningkit ang mga mata. Wala naman akong naaalala na nagkaroon tayo ng anumang alitan. Hindi lang siya dinala nito sa restricted area at iniwanan siya. Pero sinubukan din ni Lauriana na sirain siya dahil sa isang chismis. Hindi magpapatalo si Lauriana. Binangga mo ko nung inakit mo si Florante. Florante? Dahil itong lahat sa lalaking yon. Tumawa si Isabela. Tumaas ang mga kilay at sinabi, Hindi ko na problema kung meron kang crush kay Florante. Bakit akong sinisisi mo dahil hindi mo makuha ang atensyon niya? Alam kong isa kang vixen. Hinawakan Isabela ang baba ni Lauriana na ikinatakot naman ang huli. Anong ginagawa mo? Mas dumapit pa ang seryosong mukha ni Isabela. Wala ba nagturo sa'yo na huwag kang basta-basta manghuhusga? Naguluhan ng mga tao sa paligid nila. Hindi mo kasalanan na mababa ang self-esteem mo. Pero hindi lang mababa ang self-esteem mo. Pero napakapangit din ang ugali mo. Kasalanan mo na yun. Binitawan siya ni Isabela. Humalokip-kip at tinitigan siya. Ano sa tingin mong sasabihin ng training instructor kapag sinabi ko sa kanya na ikaw ang nagdala sa akin? Isang baguhan. Papunta sa restricted area at iniwan ako doon. Ikaw? Hindi siya maniniwala sa'yo. Nawawalan na ng pasensya si Lauriana. Talaga? Isang taon ka nang nandito pero kakarating ko lang dito. Paano ko malalaman kung nasa na restricted zone? Ikaw ang nagtuturo sa akin. Sa tingin mo ba, tangang instructor? Nagkibit balikat si Isabela. Namutla si Lauriana at padabog na umalis. Nang makitang umalis na si Lauriana, umiling si Isabela. Parang isip batang babaeng iyon. Pagalit na nagpunta si Lauriana sa basketball court para makita si Florante at sinigawan ito. Hindi siya pinansin ni Florante. Tinulak siya ng ilang lalaki na kasama niya, dahilan para mainis siyang lumingon. Ano? Naiinis siya dahil meron silang di pagkakaintindihan ng little goddess niya. Lumapit si Lauriana sa kanya. Florante, alam mo bang mahilig mang-akit ng lalaki si Isabela? Alam ko ang nakaraan niya. Pinadala siya dito sa camp dahil nagkamali siya ng lalaking inakit. Huwag kang magpapaloko. Ano? Nang marinig na si Isabela ang tinutukoy ni Lauriana. Inipit niya sa tagiliran ang braso at bolang hawak niya. May sakit ka ba, Lauriana? Bakit ka naninira ng tao? Florante, nagsasabi ako ng totoo. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Bakit ako dapat maniwala sa iyo? Tinasa niyang bola sa isa niyang kasama at nakapamewang. Lauriana, alam kong may crush ka sa akin pero hindi kita type at dinuro niya ito. Huwag mong abalahin si Isabela. Kung hindi, hindi kita palalampasin.
Pagkatapos ito, kinuha niya ang bola sa kaibigan niya at ipinagpatuloy ang paglalaro. Sinigawan siya ni Lauriana. Pagsisisihan mo to, Florante? Naupo si Lauriana at nagsimulang umiyak dahil sa pambibintang sa kanya. Nilapitan siya ng dalawang babae para pagaanin ang kanyang loob at bigyan siya ng ideya. Pinunasan ni Lauriana ang kanyang mga luha, tumayo at sinabi, "Hindi niyo ba narinig ang sinabi niya? Hindi niya ako palalampasin kapag meron akong ginawa sa babaeng yon." Sino nagsabing tayo mismong lalapit sa kanya? Hindi ba't kasama niya sa isang kwarto si Vexana? Dahil malapit naman si Vexana sa kanya, si Vexana ang lapitan natin. Walang training buong hapon kaya't nasa kwarto lang si Isabella, nagbabasa ng mga libro. Nagpaplano siya para sa assessments. Pagkatapos ng 2 araw makakapag-apply na ako para sa assessment. Mabilis lang lilipas ang kalahating buwan. Kanina pa hindi nakikita ni Isabella si Vexana, kaya ibinaba niya ang libro nang marinig niyang bumukas ang pinto. "Vexana, nakabalik ka na." Tumalikod si Isabella at nakita niya, isinara ni Almaro ang pinto. Kaagad siyang tumayo. "Almaro, bakit ka? Nagulat ka ba?" Nilak ni Almaro ang pinto mula sa loob. Natatakot si Isabella na baka makita ni Vexana ang eksena pagbalik nito, pero nang bubuksan na sana niya ang pinto, hinawakan siya ni Almaro sa bewang at binuhat siya papunta sa kama. Nagpumigla si Isabella. "Almaro, nababaliw ka na ba? Ladies' dormitory ito. Ano ba ang gusto ng gagong to? Ito lang ba ang naiisip niya pagdating niya dito?" Tinaas ni Almaro ang mga kamay ni Isabella sa ibabaw ng ulo nito at ang isa niyang kamay hinaplos ang buong katawan nito na parabang merong hinahanap. Tsaka niya marahang sinabi, "Pumasok ka sa restricted area, hindi ba? Malakas ka pala ha? Mukhang di ka naman masyadong nahirapan." Sandaling natulala si Isabella. Sinasabi ba ni Chelsea kay Almaro ang lahat ng nangyayari sa kanya dito? "Almaro, bitawan mo muna ako." Ayaw ni Isabellang makita siya sa ganitong eksena, lalo na't hindi niya alam kung kailan babalik si Vexana. Pirisil ni Almaro ang baba niya at nagtanong habang nakatitig sa kanyang kaluluwa, "Namiss mo ba ako?" Nanginig ang pilikmata ni Isabella at bigla niyang naalala ang singsing na binigay ni Almaro kay Rosita na suot-suot nito noong nakarang araw. Kinagat niya ang labi, pilit na umiwas ang tingin. Hindi. Bahagyang nagdilem ang mga mata ni Almaro at tumikom ang kanyang mga labi. "Dahil ba sa second young master na mga Bolton? Nagustuhan mo ba ang basurang yon?" "Ano? Ang second young master ng mga Bolton? Ang panggulo na yon?" Sandaling natulala si Isabella. Ang gulat na makikita sa kanyang mukha ay dahil lang sa nalaman niya na pagkatao ni Florante. Si Florante, ang sabi ni Vexana, ay malakas daw ang background ng pamilya nito. At tinatawag siyang Mr. Bolton ng lahat ng tao dito. Ibig sabihin Bolton ang apelido niya. Ang second young master ng mga Bolton. Posible bang siya at si Darius ay... "Almaro, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ba totoo?" Mas tumindi ang dilim sa mga mata ni Almaro at hinaplos niya ang mapapulang labi ni Isabella gamit ang kanyang mga daliri. "Kaya kapag hinayaan kitang manatili pa dito ng mas matagal, makakalimutan mo ba ako? Kung hindi ka ako kaagad nagpunta rito, magkakaroon ba ng intimate relationship ang babaeng ito sa basurang yon sa training camp? Bakit ko yun hahayaang mangyari?" "Almaro, wala akong pakialam kung saan mo man narinig ang chismis na yan. Pero inosente kaming dalawa ni Florante. Kung nandito ka lang para questionin ako, wala akong kailangan na ipaliwanag sa'yo. Ngayon, bitawan mo ako." Yumoko si Almaro at sinelyohan ng mga labi ni Isabella. Hindi niya mawari ang kasakiman ng isang lalaki. Mariin na kinagat ni Almaro ang mga labi ni Isabella na para bang gusto niyang angkinin ang bawat bahagi nito. Wala siyang hindi sinakop sa mga labi at ngipin nito. Naramdaman ni Isabella ang pagbabago sa emosyon ng lalaki. Napatingin siya sa pinto at mas lalo pa siyang natakot sa biglaang pagdating ni Vexana. Sa kasamaang palad, habang mas lalo siyang nagpupumiglas, mas lalo siyang ginagamitan ng lakas ng lalaki. Nang madampian niya ang maiinit na luha ni Isabella, ay doon lamang nagising si Almaro. Na makita niya ang basa at galit sa mga mata nito, kumirot ang kanyang puso. "I am sorry, Bella." Hindi niya gusto na paiyakin ito. Iniwas ni Isabella ang kanyang mukha.
Hindi niya alam kung bakit hindi tumitigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Para bang mayroong tumutusok sa kanyang puso. Nataranta si Almaro at kaagad na sinuyo si Isabela. Okay, huwag ka nang magalit. Nagtatanong lamang ako. Maniniwala ako basta't bigyan mo lang ako ng paliwanag. Bella, huwag kang umiyak. Hindi nagsalita si Isabela. Mayroong naisip si Almaro. Nilabas niya ang isang puting jade ring sa kanyang bulsa. Kinuha ang kamay ni Isabela at marahan tong sinuot sa kamay niya. Gusto lang kitang bigyan ng regalo ngayon. Tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Kaagad nagbago ang ekspresyon ni Isabela nang makita niya ang puting jade ring sa kanyang hinlalaki. Nagustuhan ko ba? Umupo si Isabela. Hinubad ang singsing. Binato ito sa sahig. Nagdilim naman kaagad ang ekspresyon ni Almaro nang mabasag ang jade ring. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela. Katakot-takot na nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Isabela Taylor, wag mong sagarin ang pasensya ko sa'yo. Ano ang tingin mo sa akin? Ang mapapulang mga mata ni Isabela, diretsyong nakatitig sa puno ng galit na mga mata ni Almaro. Merong halong panlilibak sa sinabi niya. Almaro, wag mo kong gawing tanga. Hindi ba't nagpunta kay ni Rosita sa The Jade Store para lang bilhin ang singsing na ito para sa kanya? Hindi lang to regalo para sa kanya pero balak mo rin na ipasuot sa akin ang nasuot niya na? Pulubi bang tingin mo sa akin na pwede mong bigyan ng kahit na anong bagay na hindi nagustuhan ng iba? Natulala si Almaro. Ano bang ibig niyang sabihin? Kailan pa ba naging regalo kay Rosita ang jade ring na to? At sinuot na ni Rosita ang jade ring na to? Bahagyang bumakas ang mga labi ni Almaro nang mayroon siyang maisip. Bella, ayaw kitang makita ngayon. Pulutin mong basurang sinuot niya at lumabas ka na. Nakahiga si Isabela sa kama at nakatalikod kay Almaro pero hindi niya alam kung bakit sobrang sama ng loob niya. Para bang merong naipon sa loob niya na matagal na panahon? Wala sanang problema kung dito nahawakan pero sa oras na nahaplos ito, nabasag itong bigla at ang mga emosyon sa loob nito ay sabay-sabay na umagos papalabas. Pwede ako magpanggap na hindi ko alam ang tungkol sa jade ring pero ang ibigay sa akin ng isang bagay na nasuot na ng iba? Anong tingin niya sa akin? Ignorante at inosenteng babae? Huminto sa ere ang nakaunat na kamay ni Almaro. Dahan-dahan niya itong binawi at saka tumayo. Pwede mo yan itapon kung gusto mo. Hindi ko gustong ibigay kay Rosita ang jade ring. Para sa'yo yon. Nang makitang hindi gumalaw si Isabela, tinitigan niya lamang ito. Magpahinga ka na. Kinagat ni Isabela ang labi nang marinig ang paglabas nito at pagsara ng pinto. Sa sandaling ito, alam niyang naaapekto na ni Almaro ang damdamin niya. Bumalik si Almaro sa kanyang kotse. Hindi mapakali ang kanyang emosyon. Alam niyang hindi isang babaeng wala sa katwiran si Isabela. Sa mga sinabi nito, siguradong mayroong nangyari na hindi niya alam. Mayroon siyang naisip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mayroong tinawagan. Sam, bisitahin mo ang The Jade Store at alamin mo kung kailan nila eksaktong pinadala ang jade ring na binili ko. Hindi mo pwedeng i-disclose sa sino man ang iimbestigasyon na to. Kasama si Rosita sa salitang sino man. Pagkababa ng tawag kasinlamig ng yelo ang mga mata ni Almaro. Puisit, hindi ako naging maingat. 10:00 na ng gabi nang kumalma ng bahagya si Isabela. Nilapag niya sa mesa ang jade ring at inalala ang sinabi ni Almaro. Di niya binigay ang jade ring kay Rosita pero nakita ko. Hayaan mo na, ayoko nang isipin. Nilagay niya ang sirang jade ring sa isang bag. Ipapabalik ko kay Chelsea, kay Almaro sa ibang araw. Dumungaw sa bintana si Isabela. Madilim na at hindi pa rin nakakabalik si Vexana. Mayroon bang nangyari sa kanya? Kahit na naging mabuting companion lang sila ni Vexana na itong nagdaang mga araw. Sa tingin niya, kailangan niya itong hanapin bilang roommate nito. Lumabas si Isabela para hanapin si Vexana. Saan niya nakita ang dalawang babae na nag-uusap habang naglalakad sa entrance ng hagdanan? Nang marinig niyang binanggit ng mga ito ang pangalan ni Vexana, kaagad na tumayo si Isabela sa hagdan at tinarangan ang daan nila. Natigilan ang dalawang babae. Nasaan si Vexana? Malamig na nakatitig sa kanila si Isabela. Kanina nakita namin si Lauriana at ang mga kasama niya. Sinama nila si Vexana pero hindi namin alam kung saan siya dinala. Si Lauriana na naman.
Mas tumalim ang mga mata ni Isabela. Nasa dormitory sina Laureana at ang mga kaibigan niya. Biro lang sa kanila ang pambubuli kay Vexana at masaya nila itong pinag-uusapan. Mayroong sumipa sa pinto ng dormitory at kagad itong bumukas. Natakot ang mga tao sa loob. Tumayo si Laureana nang makita niyang pumasok si Isabela. Hey, nasaan ang respeto mo? Nagulat ang tatlong babae na nakaupo sa kama. Tinakpa ni Laureana ang kanyang pisngi matapos siyang sampalin ni Isabela. Hindi siya makapaniwala. Ikaw? Ang kapal na mukha mong sampalin ako. Sinampal siya ulit ni Isabela at bumagsak siya sa sahig. Nasaan si Vexana? Nang makita na si Vexana ang pinunta nito, si Laureana na 2 beses nang nasampal, biglang tumayo. Binugbog mo na ako at gusto mo pang itanong kung nasaan siya? Binalaan kita. Hinarang ni Isabela ang sampal nito at sinampal ulit si Laureana gamit ang likod ng kanyang palad. Natumba ulit ito sa sahig. Namamagana ang mga pisngi ni Laureana at namumuo ng luha sa kanyang mga mata habang dinuduro si Isabela. Ang kapal ng mukha mo. Lumapit si Isabela sa mesa at kinuhang isang tinidor. Ang 3 babaeng nakaupo sa kama ay napatayo at isa-isang napaatras. Pero tiningnan lang sila na masama ni Isabela. Lumapit siya kay Laureana. Kinuwelyohan ito at pinasandal sa bed frame. Tinuktok niya ang tinidor sa leeg nito sa mismong carotid artery ni Laureana. Walang emosyon si Isabela, ngunit matalim ang titig niya kay Laureana. Nakakatuwang mamprank ng ibang tao, ano? Isabella Taylor. Kapag lumingon si Isabela sa taong nagsalita at malakas sa suminghal. Gusto mo bang subukan kung meron akong lakas ng loob o wala? At saka ako si Isabella Taylor. Wala akong takot sa anumang bagay. Nagkataon lang na bad mood ako ngayon at ginalit mo ako? Natural lang. Nagawin ko kayong punching bags. Kayo naman ang pumilit sa akin na gawin to. Pero wag kayo mag-alala, iisa-isahin ko kayo at sisimulan ko sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Laureana at mariintong ipinatong sa kama. Inikot niya ang tinidor na hawak at mabilis at malinis itong isinaksak sa kamay ni Laureana. Ah! Sumigaw ng malakas si Laureana. Napapikit ang 3 babae sa takot na makita ang madugong eksena. Ngunit walang naramdamang sakit si Laureana. Doon niya nakita na nakatutok ang tinidor sa kama at nasa gitna ito ng 2 niyang daliri. Wala na sanang daliri niya kung meron lang kaunting pagkakamali. Nanginginig ang buong katawan ni Laureana at unti-unti namumutla ang mukha niya. Oh, alam mo na rin ang pakiramdam ng takot? Ngayon, leksyon lang to. Hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon kapag meron ka pa ulit gawin. Nang bitawan Isabela ang kamay niya, ay tumayo na ito. Bumagsak si Laureana sa sahig na para bang wala nang natirang lakas sa katawan niya. Nagpunta si Isabela sa public restroom ng mga babae at totoo nga, narinig niyang mahihinang hinahampas ni Vexana ang isa sa mga pinto. Lumapit si Isabela sa pinto, inalis ang walis na nakaharang dito. Bumagsak si Vexana mula sa toilet compartment. Sinuportan siya ni Isabela. Vexana, I'm sorry. Hindi ka agad ako dumating. Nang makita si Isabela, umiyak si Vexana sa sama ng loob. Nakita ni Isabela na basa ang damit nito, kaya't mabilis na itong inilabas sa restroom. Sa kwarto nila, nagpalit si Vexana ng malinis na damit at naupo sa kama. Nakabalot siya ng kumot. Sinabuyan siya ng tubig at nilak sa toilet habang basa ang damit. Ilang oras siyang nandoon, kaya naman gutom na gutom siya at sobrang nilalamig. Hanggang ngayon nanginginig pa rin siya. Ano ang gagawin ni Almaro matapos malamang nasuot ni Rosita ang singsing bago niya ito maibigay kay Isabela? Ano kaya ang mangyayari sa unang hamong pagdadaanan ni Isabela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.